Siging lalis anang mga litra por litra, lalis anang unsa nang na ang mga pizza, mga stilan, ginagmay kaing butang, aron lang yun, ingnonta nga mga bright kaayo, maayo kaayong mo study og history, memorize, hapit tanang versikulos, Biblia, pero ang gugma sa usag-usa, nangawagtang na. Ito ang bahagi sa humili ni Father Shiano Obon, canon lawyer, naging professor ni Father Darwin ito sa seminaryo, na ang bahagi sa naturang homily ay ginagamit ng grupo ng Seventh-day Adventist. No, pinadala yung Seventh-day Adventist sa Iligan, siya ang nagpadala dito, no, sa naturang homily. Para sa mga di makaunawa, Siging lalis anang mga litra por litra, lalis anang ng Cebuano, yun, ito ang bahagi na palagi lang umanong nakipag-debate kaugnay sa litra por letra unsa nang na ang mga pizza, at pati na sa pizza. mga stilan, ginagmay kaing butang, Napakaliit lang ng mga bagay aron lang yun, ingnonta nga mga bright kaayo, para lang sabihin na mga bright na, no? Matalino na. maayo kaayong mo study og history, Magaling mag-aral kaugnay sa history. So, ating sasagutin ito mga kapatid. Ito ang masakit na katotohanan na kahit sa loob ng simbahan natin, mayroong mga kaparian na against talaga sa grupo ng CFD, Catholic Faith Defenders, na diyan naman ito sa Cebu nagsimula, no? At marami na against. Kaya nga, meron pang pagkakataon na may mga pare na si Father Darwin mismo binanggit pa sa homily. Pero, ano ba ang ano ba ang mandate sa simbahan kaugnay sa CFD? Kahit sa canon law. Canon lawyer kasi ito si Father Shiano. Ano pa ang nakasulat? At may mga nag-react na nagpadala sa akin ng komento. Okay, ipakita natin. Pero tatalakayin natin ito mga kapatid. So, samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. At sa mga bago pa lang na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live streaming, ang subscribe sa mga bago pa lang at ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat bago tayo papasok sa punto por punto? Ating tatalakayin itong pinadala sa isang miyembro ng Seventh-day Adventist na si Gelier Pacana. Gamit niya ang homily ni Father Shiano Ubod. At meron pa siyang patawa-tawa doon sa gamit niya ang homily ni Father Shiano Ubod kung saan may banat si Father Shiano sa mga CFD. Ito ang bahagi sa pinadala ni Gelier Pacana na isang Seventh-day Adventist sa Iligan. siging lalis anang mga litra por litra, lalis anang Sa mga Tagalog na hindi makaunawa sa Cebuano na bahagi sa homily ni Father Shiano. Dali muna, babasahin ko muna itong mga pumasok ngayon sa comment section. Babasahin muna natin ang
pumasok sa comment section. Welcome natin. Okay. Armando Sagarido. Good evening, Bro Wendell, sa lahat ng mga taga-subaybay sa inyong programa. Watching from Imus, Cavite. Gloria Mendoza, hello kapatid. Si Bro Ferds Pasione, hello. Si Anisito Aquintao. Si Niel Jan General. Good evening, Bro Wendell. God bless. Si Ju Baybit Vlog. Basog nagplano ni... Oh, kung Katoliko kayo, lagyan nyo naman ng Father. Wag ninyong kunin yung salitang Father. Dahil ordained minister ito, alter Christi ito. Si Father Siano, irespeto natin mga kapatid ang kanyang office dahil ordained minister siya. At ang ordained minister ay alter Christi. Okay. Si nothing wrong to defend our faith. In my opinion. Yes, sabi pa ng mga santo na napakamatay sa ating pananampalataya. Di po ba? I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Si Gloria Mendoza, hindi ko lang basahin. Ayan, si Joe Baybit, pati si Mama Mary, iyang gibirahan po. Totoo? Wala ko narinig pa, no? Si kapatid na Aiden Ayo, hello, dyan sa Hong Kong. Ingat kayo dyan. God bless, Brother Wendell and your family. God bless din. Sis Aiden Ayo, miss ko na yung Iloilo natin, si Whitey Mo, watching from Davao del Sur. Shadow Con, good evening, Bro Wendell, sa lahat na taga-subaybay. Bro Wendell, si Sarah. Si Jelmar, good evening, Bro Wendell at Talimong. Thank you so much sa inyong lahat ng mga CFD. Kung hindi dahil sa inyong pagpatuloy lang, dahil sa inyong patuloy lang na niyuyurakan ang ating pananampalataya. Thank you so much sa pagtatanggol ng ating faith. Si Odilon Kagabi, maayong gabi sa tanan, Bro Wendell, from Mexico, Pampanga. No. Si Hina Pros, good evening po. Si 5G TV, kani si Father Siano, iyan ni sa mga, hindi, Katoliko, professor ito ng seminaryo. Pero, ito talaga ang realidad mga kapatid na kahit sa loob, kahit nga sa exorcism, may mga pare, may mga obispo pa, di tatanggap ng mga exorcist. Ito ang realidad. No? Ito ang realidad na dapat alam natin na nag-exist ito sa loob ng simbahan. Pero, paalala lang natin din, di po ba meron tayong prayer of humility? Maganda yon, no? Kung hayaan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, maaring maligaw sila, magiging sulpot. Si Eagle Girls, magandang gabi, Bro Wendell. Santo Benedicto, I am Catholic. Good evening all. Si Charity, si Richard Ihok, Charity Agunya, si Santo Benedicto, Litany of Humility, meron ako. Wow. Si Juvencio Junior Maarat, binayaran ata, hindi ko na lang itutuloy. Si Rinaldo Ramos Junior, good evening, Bro Wendell, from Archdiocese of Cebu. Si Father Siano Obod ay Paris Presdian sa San Vicente Ferrer Paris, Liluan, Cebu. Yan, San Vicente Ferrer, napaka paboritong santo ko, si San Vicente Ferrer, no, sa Liluan. Okay.
si Rinaldo Ramos Jr., ano pong Cebuano, Bible ang mas magandang gamitin, bro? Wendell. O, yung may imprimator. Imprimator na Cebuano, maganda naman yan gamitin. Kahit yung Biblia sa Kristohanong Katilingban. Si Cleo, God bless, po, from Brunei. Okay. Di na natin patatagalin pa mga kapatid, ha? Lalis anang mga ito. litra por litra, lalis anang So ang sabi ni Father Siano, palagi lang nakipagdebate sa letra por letra. Si Vangs Alaom sa Antipolo City, Jinder Ayuhan sa Paranaque, Rinaldo Ramos, si Atit Bakaron. Okay. So, tuloy natin si Father Siano. unsa nang na ang mga pizza, So, nakipagdebate umano, nakaugnay sa pizza. mga stilan, ginagmay kaing butang aron lang gyud ingnonta nga mga bright ka Ito yung mga maliliit lamang na mga bagay para sabihin na mga matalino. ayo, maayo kaayong mo study og So magaling mag-aral sa history, history, memorize hapit tanang bersikulos, memorize. Ito ginamit ng SDA na bahagi sa homily niya at pinadala sa akin mga kapatid. Biblia, pero ang gugma sa usag-usa nangawagtang na. Pero na-memorize umano sa Biblia, ngunit yung pag-ibig sa bawat isa ay nawala na. Parang nilalahat yata ni Father Siano dito, no? Meron man tayong kaharap na mga naganap na debate, pero kahit pa sa mga talakayan, ang ating pakikipagkaibigan sa mga Seventh-day Adventist at sa iba pang sikta ay nanatili pa rin. No? Kahit pa kung mapansin ninyo, ang post nila ni Alado, ang post nila sa social media, sinungaling si Wendell, yun. Pero napansin nyo ba, may sagot ba ako sa kanila? Inayaan ko sila. At pinapanalangin ko rin sila. No? Dahil, yun ang mga natutunan nila sa kanilang sikta. Pero, ito bang mga bagay na ito ay maliit lang na bagay? Hindi yan maliit na bagay, Father Siano. Bakit? Kahit sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, nakita talaga ang pangangailangan. Yung nagkatipon ang mga lay, mga pari at mga obispo sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, nakasulat yan sa pahina 80-81. Baka sabihin naman na na-memorize ko, parang matalino na ako. Hindi naman, kunti lang ang kaalaman ko. Pero itong kunting kaalaman ko, malaki na siguro ito para sa mga kapatid natin na kulang ang kaalaman. No? Sa Acts and Decrees of Second Plenary Council, malinaw yan. Pero bago dyan, kung tingnan natin mga kapatid, kung tingnan natin ang mabasa sa si Edin Ayo, ano nangyari sa pare na iyan? Bakit ganyan? Hindi lang si Father Siano, marami naman pare talaga na di tatanggap ng CFD. Naalala ko, yung kaibigan nating pare sa diocese ng Pagadian, si Father Rene Herrera, nagsubaybay sa atin. Noon, di yan tatanggap ng CFD. Father, chismis tayo, Father. Di yan tatanggap ng CFD. Nang na-assign siya, parang sa Tambulig yun na parokya, mag-renewal ang mga mga lay ministers niya sa parokya. At si Bro Toto Camigin, nagsubaybay ngayon, sabi niya, maghanap ka ng speaker para sa renewal. Sabi ni Bro Toto, Father,
pag ako ang i-request mo na maghanap ng ah, speaker, ang i-invite ko yung sa Osamis, mga CFD. Oh, mga CFD. Ano yung CFD? Catholic Faith Defenders. Sabi ni Father, aba, walang kwenta yan. Wag, ako na lang. So, yun ang sinabi. Ngayon, malapit ng schedule, sabi ito din ang sabi ni bro sa amin, sabi ni Father, nakahanap ka na ba ng speaker? Sabi ni bro Toto Kamiging, sabi mo ikaw na lang. Tingnan natin yung sa Osamis. Subukan natin. Kaya kami at kasama ko pa si bro Adam Amper, si bro Tata Rosal, nagbigay ng lektura. At doon talaga, nagsubaybay talaga si Father, no? Father Rene Herrera. Nagsubaybay siya, nakaupo siya, nakikinig siya. At habang nagtalakay yun si Bro Adam, lumapit siya kay Bro Tata. Kayo ang kasama? Sige, schedule tayo sa iba pa. So nagustuhan niya yung pagtalakay, no? At doon na, paulit-ulit na kami sa kanyang parokya hanggang si Father Rene Herrera, siya ang nagiging spiritual director ng CFD at buhay na buhay ang CFD Pagadian dahil kay Father Rene Herrera. So, huwag niyong kalabanin. Irespeto din natin ang ating mga kaparian. Kaya kahit na di sila tatanggap, no? May nagpadala sa akin din na sabi niya, babasahin ko lang ha, naunsa pod ni si Siano Ubod. Kung Katoliko ang nagpadala nito, kung Katoliko talaga ang nagpadala, tinanggal mo ang Father. Diniretso mo sa Siano Ubod. Tinanggal mo ang Father. Parang nawalan ka ng respeto. Kapatid, ordained minister yan. Huwag kayong mawalan ng respeto dahil ang pagiging ordained minister ay alter Christian. Ito lang, nawala talaga. Kinuha niya yung Father. Naunsa po ni si Father Siano Ubod. Ang CFD gapugong sa katawan para duna pa kay misahan Father Ubod. Ganahan ka, magmisa ka, batuhon ka sa laing sikta, ganahan ka na wa na kay supply imo pagka bari mabuhi rabaya ka. Yun lang ang bahagi. Pero ang punto dito, mga kapatid, makarinig man kayo ng mga ganito sa ating mga kaparian, huwag niyong tanggalin ang Father dahil para yang nawala na kayo ng respeto sa pare. Dapat igalang natin ang office sa isang pare. Sino man siya dahil alter Christi siya. So, okay, tuloy natin. Ginamit lang ito ng Seventh-day Adventist kasi. Tuloy muna natin si Father Obod. Di ba? Huwag kalainan sa mga Pharisees and scribes. So, yung mga CFD na nag-aaral sa Biblia history, walang pagkakaiba sa mga Parisiyo at mga Escriba. Dito, online. Ito, pero nakalimutan siguro ni Father Obod na kahit sa mga kaparian, may mga CFD. Isa na dyan, si Father, nasa Cebu. Father, nakalimutan ko tuloy, ating spiritual advisor. So, theological advisor. Nasa seminaryo.
Dami pa, Father Abi Arganiosa, maliban kay Father Darwin. Oh. So, si Father Villegas, Fran Villegas, si sa diocese ng Talibon, napaka-aktibo na pare si FD din, no? Na pare. Pero hindi maliit na bagay itong mga ginagawa sa ibang sekta. Bakit? Napansin nyo ba? Halos araw-araw, itong iba't ibang mga sekta, nagbahay-bahayan. Kaya, ibig sabihin, kung magtulog-tulugan lang tayo, halos araw-araw, may mga miyembro ng Katoliko na matangay. Naalala nyo ba yung parokya ni yung pare na pinatay doon sa Kabanatuan? Oh. Alam nyo ba, nagpunta kami doon. Ang nangyari, 90% sa mga tao na nasa kanyang parokya, ibang sikta na. So, ibig sabihin, 10% na lang ang Katoliko. Oh. So, nag-operate ang iba't ibang sekta. At ang CFD, hindi lang pakipagdebate, last option na yan, ang pakipagdebate. Kung tingnan natin kahit nga sa New Testament, di ba ba? In Acts chapter 18 verse 28, si San Pablo, he refuted the Jews with powerful arguments in public debate. Sa ibang talata, he defeated the Jews in public debate. Oh. Oh. So, ibang magkomento dito mo lagi, di ko ganahan. Well, kahit sa ano mang marinig ninyo sa mga kaparian, ayaw pag ingon mo, nga di mo ganahan. Para sa ako, mga ingon ani nga mga pari nga dili mo dawat sa CFD, mas maayo pang makikigala sa mga pari nga di mo dawat sa CFD nga naman. Kaya kung maka-establish na ta sa paghigala, kung makipagkaibigan na tayo, lalo na sa hindi at ayaw nilang tatanggap sa atin, madali na tayong makapasok sa kanila. Ha? Okay. So, sa canon law, canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Halimbawa, napakagaling ng Seventh-day Adventist magawa ng propaganda. Napakagaling nila. Si Father Joe Maghinay, isang rektor ng seminaryo sa amin, dito sa amin noon, may dala siyang tape, pumunta sa office ko namin at binigay niya sa akin. Sabi niya, pakinggan mo itong tape na ito at sagutin mo dahil na high blood umano siya na nakikinig. Kaya pinakinggan ko talaga. Aba, yun na ang propaganda ng Seventh-day Adventist. Isang madre daw. Isang madre galing sa Vatican na umalis sa pagkamadre at yumakap sa Seventh-day Adventist. Dahil nakita niya ang Santo Papa doon sa Vatican na nagkausap sa demonyo. At pinakinggan ko talaga ang propaganda ng Seventh-day Adventist sa nagpakilalang Peking Madre. Sabi niya, meron akong tiyo na obispo, di niya pinangalanan,
obispo sa Cebu. At bago ako umalis sa pagiging madre, nakausap ko yung tiyo ko. At sabi ng tiyo ko, dahil sinabi ko sa kanya, yayakap ako sa pagiging Seventh-day Adventist, iwanan ko na ang simbahang Katoliko. Ano ang sabi ng nagpakilalang madre? Dilapin niya daw ang family name sa nagpakilalang madre at magtestimony siya sa mga paaralan sa Seventh-day Adventist yun. Okay. Ang sabi umano ng tiyo niyang obispo, di niya pinangalanan. Ang sabi, sige, okay, mas mabuti na lilipat na ka sa Seventh-day Adventist dahil nakita mo ang katotohanan. Oh. Ako mananatili lang ako dito sa Katoliko dahil pira-pira lang ito. Yon. At grabe talaga. At may mga natangay. May natangay. Kaya di dapat ibaliwala itong grabing tuligsa. Yun ang dahilan kung bakit dami ng mga Katolikong humihiwalay sa pananampalataya. Una, kulang ang kanilang kaalaman sa ating pananampalataya. No. Hindi lang tumadala na patawa-tawa lang. Dahil dami na talaga ang mga humihiwalay sa ating pananampalataya, mga kapatid, na ang iba, madre pa, ang iba ay mga katikista, ang iba ay mga lay minister pa, at meron din si FD, natangay. Oh. Yeah? So, hindi to maliit na bagay dahil kung balikan natin si St. Austin de Martyr, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Halimbawa, kung may mag-criticize sa sarili mo, anong una mong gawin? Natural, idipinsa mo ang sarili mo. Kadalasan niyang reaksyon. Kung sarili natin i-criticize, magdipinsa ta sa sarili, ano pa kaya sa inang simbahan natin? Na dami ng mga nagsusulputang sikta ang umaatake sa ating pananampalataya. Kaya nga, sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, sa pahina 80-81, paragraph 222, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must support the training of the laity. Nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines yan. So, ginamit ito na humili sa Seventh-day Adventist. Nalala na ni Pakana. At pinadala sa akin. Sandali. Elpidio Artigas. Bro Wendell, huwag na ay mapusis diya sa Cebu. Adto padala. Hindi. Canon lawyer si Father Siano. Espesyalista siya sa batas ng simbahan. Ay marami ang exorcist sa Cebu. Marami. Na si Father Katubig. Ang dami. Yung conference namin sa nakalipas na with lay collaborators, diyan ginawa sa Cebu. Sa susunod, doon sa UST gawin. Okay, tuloy natin. Sa panahon ni Jesus, nga purti ginilang memorize, hapit tanang balaod, tanan, Totoo yan sa mga Hodyo. Pero pwede din matamaan ang mga CFD dito na hindi naman lahat. Ano yung mga CFD na nag-memorize lang ng history, nag-memorize lang ng
Bible at nakipagdebate. Ngunit, may mga CFD na ganyan. Ngunit, una, lasinggero. Pangalawa, hindi lahat, pero meron. Kaya, panawagan natin, iwanan niyo na yan kung natatamaan man kayo. No? May mga naninigarilyo pa. Oh. So, totoo yan. No? Meron ngang mga CFD na na embargo na ko ang kanilang habak-habak, mga anting-anting, na gani. Oh. So, pero bakit ganoon? Mga CFD, kulang ng formation karamihan. Kung may problema nga sa mga pare na halos taon-taon meron silang formation, CFD pa kaya? Oh. Pero, ang gawain ng CFD, hindi po ito pakipagkompetensya. Meron mang mga CFD na magaling mag-memorize, nakipagdebate. Merong mga ganyan na mga CFD na magaling ng memorize, nakipagdebate, ngunit hindi at nakalimutan ang pagkatikay sa loob ng pamilya. Kaya paulit-ulit natin yan. No, paulit-ulit. Huwag kayong magalit sa pahayag ni Father Siano. Bagkus magiging challenge ito sa bawat isa sa atin na ang ating mga gawain ay hindi para sa sarili natin. Ang gawain natin ay para sa simbahan. Rodeo et Ecclesia. Tuloy natin. Suwat ni Moises, memorize, gibaligtos pa silang agtang, sa ilang bukton, sa ilang mga bungbong, sa ilang pultahan, ilang ang gipamutang, pero pag-abot ni Jesus, ilang gisalikway si Jesus. Mas may pang buta, kay nakaila pang Jesus. O kung sa may hitabos buta, sa hitabo, nakakit. Yun, sabi ni Whitey, okay naman humili ni Father Siano para sa akin. Ayaw lang ni Father Siano siguro ng samok. Wala namang nangyaring samok sa bago lang na debate sa Muslim. Nagatid pa yan ng conversion kahit imam. No? Pero ang punto ko lang sa pahayag ni Father Siano dito, nilalahat niya Parang nakalimutan niya na kahit kasama niyang pare na si Father yan sa Cebu, si FD yan. No. Nasa seminaryo. Okay? So, at para naman kay Giliar Pacana na gumamit sa humili ni Father Siano, ito ang bahagi sa kay Alado kanina nang tinawagan ni Father Darwin. Wala man sa daig di man siya kuan god, wala pa man siya recognize as a member. Si Daig, nilaglag niya. Si Julito Daig, hindi ka daw membro. Hindi ka daw membro ng Three Angels Media. Sa Trimedia. Di pa na member si Kuan. Wala pa na ma-recognize nga as a member. Usam rin na siya. Pero ano, nirepresentar mo to ninyo? Dili to siya kuan, ihatong sarili desisyon. Yung pakipagdebate niya, parang walang kaugnayan na ang Three Media. Sariling desisyon lang umano yun. Nilaglag nila si Julito. Sariling desisyon lang yun ni Julito. Ito mag-agad sa Kuan. Ito mag-agad bigyan niya. Mo ganito ang nitabo nga ang Trimedia na support na lang. Kaya napilitan na lang ang Three Media na sumusuporta kay Julito. Kay kauban man sa church, isang dili ni kauban sa organisasyon sa Kahit di sila kasama sa organisasyon, pero kasama sila sa simbahan. media nga under sa church. Amo na pa sa suportaran. Kaya sinusuportahan na lang nila. So, ato siya approval. Ato siya recommendation.
Iyato sarili decision, bro. Oh, so ayon kay Glenn Alado, sariling desisyon lang 'yon ni Julito Daeg. Mm. Iyato sarili decision. So, ang iyang sariling desisyon wa maprubihi. Not recommended by the hindi man siya membro sa 3 media. Kuan na lang, uyo na lang yun nga may tabo kay di man siya mapunggan po. Iya O di mapigilan na nila si Julito na umano. mo lisan masagya. So, gahigod Wala siya ay ang- kudusahay. Unya, kuan bro, si Eto. Tinawagan ni Father Darwin si Alado. Bakit? Nakapost na kasi sa kanilang social media, mga kapatid, na bukas si Father Darwin makipagdebate daw kay Pastor Bacalares at mayroong mga kondisyon. Kaya, yun isa sa mga propaganda nila. Paano makipagdebate na wala pang nangyaring pag-uusap? Wala pang kasunduan. Yung 1 hour, 1 hour, nakapost na. gusto ko ning kuanan ina siya nga musod ko niya for the sake nga magkuan sa mi magstorya. Ganahan ko og public jud labing maayo. Kay kun mauyunan na to, So, gusto si Father na gawin ang public talaga na talakayan. Ano man na siya paano na siya kini si pastor namang ipalasiya na sa ilang So, pinapaliwanag ni Glenn Alado na may palisip umano ang Seventh-day Adventist pastors. mga pastor sa pastor na mo na bigyan gina sila nga mo involved sa public debate. So, ito, nilinaw na ni Glenn Alado, yung paghahamon ni Pastor na tinanggap natin at maraming tumanggap, nilinaw na lahat ng mga pastor sa Seventh-day Adventist ay pinagbabawalan na makipagdebate sa publiko. Wala gin mahimo si Pastor Bacalares ana kay So, galing yan kay Bro Glenn, wala gyud talaga umanong magawa si Pastor Bacalares sa policy na ito. kung taon diligid na pwedeng iyahang ining bugtoon o walaon ang palasiya. Pero nga, Kung yan ang ganun- walaon, So, di pwede na kanyang tutulan ang palisi. hagit man siya bro nga So, kaya nang tanong si Father, bakit naghamon siya? magka mo'y policy. Pamano sa nako. Oo, Kisa may nag-post ato nga bro. May post na kasi silang Glenn. Ang post nila ni Glenn na makipag-debate si Father Darwin na bukas. Kisa may nag-post ato nga wa pa man mo communicate nako. Kaya nga nagtanong si Father Darwin, sino ba nag-post dyan? Na hindi naman kayo nakipag-usap sa akin. mo to ang gikasabutan. Yun naman ang pinagkasunduan. Sila lang sa Sabadista nagkasundo Ipos aron nga makita nimo ang post. para makita umano. Pagkatapos naka-schedule na. Nya Makita nila lagi ang post. nakita ta format pero doon na may final nga date nga pa magkumo isod mo kayo makig-dialogue ta kung talakayan ta nga wa pa ninyo wala tay common ground ba, di ba? Nasabtan ko nimo. Sandali, nawala daw umano ang screen. Nawala ba ang screen? Okay. Ito pala, hindi si Julito Daeg, si SDA Julito Bulawan ang may buwelta sa 3 Media sa interview. Ulitin ko, stand corrected mga kapatid. Julito Bulawan, Seventh-day Adventist, sa interview ni Bro Eugene Gapo. Ito. Nakugang ba aning inyong mga sakop karon kay si Father Darwin nidawat sa hagit ni Bacalares? Ako ilabutan na kay siyempre 3 media ko na wagi mga ayaw ng 3 media guys. Ako.
Ang 3:30, walay ayo umano. Ha? Okay lang po ang screen. Okay. Walay ayo ang 3:30 ayon sa Sabadista. Goy, patay na. Giunay mo. Unsay walay mga ayo nga nagdepensa pa magali nagdebate adtos kagayan yung kagway ayo. Puros ng palpak. Oh, puro palpak daw ang 3:30. Anong palpak? Sa ato pa na katong debatiha dito sa Cagayan, palpak na itong gibuhat sa mga sa 3 media. Wala, nakita man po. Nga naman, So nakita umano palpak ang 3:30 sa nangyaring debate ayon pa sa SDA. nanong kapagkaulaw man to, nga, nanikamot itong singgit, Jolito Bulawan pala ito. singgit sa alado niya, pagkaulaw di ay. May kamot o kapilde. Nagsumikap sa pagkatalo, sabi pa niya. So, naglaglaga na yata sila. Okay? So, ulitin ko. Narinig nyo naman ang pahayag na ginamit, humili yun na ginamit, humili ni Father Siano. Pero ito pakiusap ko sa inyo. Huwag niyong tanggalin ang paggalang sa isang ordained minister. Ordained minister siya. Alter Christi siya. Respeto din natin. Pero ginamit ito ng Seventh-day Adventist, ang bahagi, at pinadala sa akin, kaya tinatalakay natin. So, sa pagkakataong ito, papasok na ako sa